Kami napatawag kasi alam ko nagmo-monitor din ho kayo nito mga COVID na ito. Is there really a surge? Is COVID, ito lang tanong natin, nakabalik na po bang muli ang COVID? Mukhang nagpahinga lang nung magkasagsagan ng pagbabakuna, nawala. Pero ngayon bumalik na naman. Tama po kayo before, sabi niya na this will be an yearly occurrence na. So, nakabalik na po ba muli ang COVID sa ating bansa, Professor? Yes, Kong Erwin, apparently ganun na nga yung nakikita natin, parang bumalik siya. Parang tamang sabi niyo na parang nagpapahinga lang siya. Parang may period na medyo mababa siya over the past 6 months. Pero yung previous surge natin, na nakita natin 6 months ago So siguro may waning immunity at andyan pa rin yung virus. Marami mga bagong mutations, sub-variants. Tumataas yung positivity rate sa Metro Manila, nasa 13.4% na a few days ago. Yun lang nga, konti na lang nagpapataas Kong Erwin. Pero binomonitor din natin yung hospitalization. Hindi pa naman tumataas masyado, although nabalitaan ko, may 3 hospitals na medyo punuan na yung nila, COVID wards nila sa Philippine Children's Medical Center. So, yung reminder na natin is pag-iingat lang sa mga kababayan natin, lalo na sa mga vulnerable sector, yung mga seniors and may comorbidity. That's right. Actually, bukod po sa COVID, sir, meron ding virus na usong-uso ngayon. Katulad ko, ako'y nabiktima. 2 weeks ago ako nagka-sore throat pero negative po ako sa COVID. Tapos yung mga bata pong pumapasok sa schools, di ba? Marami po ang nagkakasakit. Kaya actually binalik nila yung pagsusuot ng face mask sa mga ibang eskwelahan. So ito po ay yung po bang nararamdaman ng sintomas, let's say ng whether it's a viral or bacterial infection, ay kapareho lang nung sa COVID. I mean, kumbaga yung pagiging yung lala nito ay pare-pareho na lang ngayon. Parang you could say na it's the same effect, the same symptoms, and the same outcome. Yes, exactly. Ganun na nga. Meron na nga tayong reported surge noon ng influenza-like illnesses. So meron pa rin yan. Tapos yung sinasabi nga nilang walking pneumonia, pare-pareho lang symptoms nila ng COVID. So flu-like symptoms, may possibly fever, headache, body ache, cough. So hindi natin ma-distinguish unless magpa-test sila COVID. Like in your case, Nina, na nagpa-test kayo and nag-negative kayo for COVID. Pero yun nga, may mga iba pang sakit. So that's why yung nire-recommend natin, lalo na sa mga vulnerable sector, is magsuot ng face mask. Ako rin mismo pag nasa public areas ako, nagsusuot ako ng face mask. Kasi yung face mask will protect us not just from COVID, pero dito rin sa mga iba-ibang sakit. At lalo na ngayon na holiday season, maraming gatherings, malls, punuan, sikat sa iba-ibang lugar. Kaya yung pagsusot ng face mask will help prevent or deter transmission ng virus or even ng bacteria. Kasi yung ibang pneumonia cases, I think bacterial sila. That's right. Kaya kung kayo po ay umuubo-ubo, mag-ano naman po kayo, no? Mag-face mask na po kayo. Para hindi rin kayo makahawa. Di ho ba? Tama yan, yes. Tama yan, Nina. Kasi, yun nga, prevention is best. At kung may hinaharap-daman sila, mas mabuting mag-isolate na rin sila para hindi rin sila makahawa. Pero kung kailangan nga nilang lumabas, important, siguro suggestion natin, yun nga, magsuot sila ng face mask para ma-minimize yung transmission ng virus or bacteria. What about walking pneumonia, sir? Ito po ay marami rin nangangamba sa walking pneumonia. Although I did hear the DOH say, ang sabi po nila yung walking pneumonia, kaya nga walking pneumonia ang tawag, is that wala ka raw sintomas. You're acting like normal, you look healthy, and wala ka talagang nararamdaman na masama, but you have pneumonia. And I also heard that it's self-limiting. Ibig sabihin po, gagaling na lang daw ito ng kusa. Mas matakot daw dun sa mga tatoong trangkaso at pneumonia kesa sa walking pneumonia. It's apparently very mild. Is this correct, Professor? Tama yan, Ninya. Yung walking pneumonia, actually matagal na yan.
hindi siya bago. Medyo napansin lang siya dahil nagkaroon ng surge ng walking pneumonia sa China. Most ng cases are pediatric. So, mas na-affect dito mga bata. Pero it is a milder form of pneumonia. Pwede siyang bacterial. So, hindi naman siya alarming. Of course, yun nga, it's possible na it could lead to something else. Pero ang best is pag may nararamdaman, lalo na kung medyo severe, ay magpa-check din sa physician, sa doctor. All right. Doc, is it high time na i-mandate na muli ang pagsusuot ng face mask para ma-contain natin itong COVID surge o hindi pa naman? Let's not panic, just be careful. Ano ho ang payo ninyo, Dr. Tayag? Doon tayo sa just be careful. Hindi kailangan i-mandato pa yan. At tayo na rin sa sitwasyon ng mga ospital o mga piling lugar, pwede naman silang magkaroon ng pagsusuot ng mask sa marami na nasasakupan nila. Pero sa ngayon, wala kami nakikita na i-mandato na po yan, Congressman Erwin. Pero napupuno raw mga ospital. Is this correct, Yusek Tayag? Napupuno raw po yung mga ilang government hospitals natin like PCMC, NKTI, at baka yung iba pa mga ospital. Sa Iloilo na rin daw, medyo tumataas ang bilang, Yusek Tayag. Tama po kayo, may pagtaas ng bilang sa linggo po ng December 5 hanggang December 11. Nag-average siya araw-araw ng 260 cases every day. Samantalang nung nakaraang linggo, wala pang 200. Yung mga nabanggit na ospital po ay base po sa inilaan nilang bilang ng bed para sa mga pasyenteng may COVID. At yung binanggit nga namin at ngayong araw po yung Philippine Children's Medical Center, halimbawa National Kidney Trust at Medical City, ay maaari naman silang magdagdag kasi kasama na po sa plano nila. Pero sa pangkalahatan ay hindi naman po ganun ang sitwasyon sa maraming lugar. Isa pang tinitingnan po namin dito ay yung intensive care unit sapagkat baka dumami yung severe o complicated cases. Hindi naman po gaanong kalubha ang sitwasyon sa mga ICU, Congressman Erwin. Kaya na nagpapaalala po tayo kasi baka dumami yan dahil sa holiday travel. Alam mo naman niya, yung holiday travel, paglabas-labas ng mga tao dahil sa Pasko at marami silang party, kaya sa pag-shopping sa mataong lugar ay yan ang magiging maaaring panganib po. Yusek Tayag, kung ikaw ay let's say nagpositibo sa COVID, di ba meron naman tayong mga home test kits. Right. Ano yung dapat gawin ulit? Paalala nyo, medyo nakalimutan na rin siguro ng ilan dahil Of medyo course. nawala sa ating Of course. radar ang COVID. Pero like the President, nung nagka-COVID kasi si President Marcos Jr., naalala natin bigla. At pinag-mask pa siya for the next 5 days, di po ba? Right. So ano po yung dapat gawin? Halimbawa po tayo ay may Positive. symptoms, lagnat o pananakit ng lalamunan. At tayo ay nagsususpecha na baka may COVID tayo, baka ordinary trangkaso lang po yan. Kung meron tayong rapid antigen testing kit, pwede nating gawin yan. At kung yun po ay nag-positive, sabihin niya meron tayong COVID, at ang mga gagawin ay yung mga magsuot kagad ng mask, humiwalay sa ibang kasamaan sa bahay, pwedeng gawin ito. At 5 araw lamang naman po iyan. Hindi naman kailangan ng araw na 14 na araw. So, pag natapos yung 5 araw, wala nang lagnat. O kaya naman, ay bumubuti na po yung ubo o ibang sintomas. Ngayon po, babantayan natin yung ating paghinga. Lalo na sa mga senior citizen at may iniinom na maintenance medication. Kung meron ho kayong pulse oximeter sa bahay, nasusukat po nito yung oxygen po at saturation. Kaya pag bumaba sa 90%, hudyat na yan
hindi na pwede po sa bahay yan at kailangan pumunta na sa ospital. Ngayon po, ang payo namin sa mag-positive sa COVID ay dahil sa maaring maluba ang komplikasyon nito, ang pagpunta sa ospital ay isa pong option. Ayun. Kaya kailangan po may mga numero kayo ng ospital na matatawagan nyo o kaya tumawag po kayo sa hotline ng DOH 1555 at kami na po ang maghahanap ng ospital kung kinakailangan, maging ng ambulansya kung kakailanganin din. Pero hindi namin nakikita na babalik tayo sa mga nakaraan na kung saan malubha po yung sitwasyon natin.